Isang talentadong asawa, isang marangyang buhay na pinapangarap ng marami, biglang naging madugong trahedya. Sumibol ang krimen mula sa mga lihim na pagnanasa at hindi mapapatawad na pagtataksil. Sa pagbaba ng gabi at paglaglag ng mga maskara, ang hubad na katotohanan ay nabunyag, malamig at nakakapanlumo. Ang Ilog Pasig, partikular ang bahagi na dumadaloy sa Maynila, ay tahimik pa rin sa kalaliman ng 4:00 ng madaling araw. Si Mang Tonyo, isang matandang residente ng lugar gaya ng dati, ay sinimula ng kanyang araw sa pamamagitan ng kanyang nakagawiang ehersisyo sa tabi ng ilog. Ngunit ang kapayapaan ng maagang umaga ay nabasag ng isang nakakadiring tanawin. Isang puting Toyota Vios ang nakaparada sa gilid ng kalsada sa tabi ng ilog na humaharang sa isang bahagi ng daanan. Kaninong sasakyan to at bastos na nakaparada? Bulong ni Mang Tonyo at nagsimulang umusbong ang iritasyon sa kanyang dibdib. Kilala niya ang bawat sasakyan, bawat tao sa maliit na pamayanang ito at sigurado siya na ang marangyang sasakyang ito ay pagmamay-ari ng isang estranghero. Ang galit ng isang matandang magsasaka na naabala sa umaga ay hindi siya mapapabayaan. Lumapit siya at malakas na kumatok sa bintana ng sasakyan na sumisigaw, "Hoy, gising! Anong klaseng pagparada yan?" Walang sagot. Tinawag niya ang kanyang anak na nasa malapit na bahay upang tumulong. Ang malakas na sigaw at paninisi ng mag-ama ay umalingaw-ngaw sa isang sulok ng ilog sa madaling araw. Nang sinubukan ng anak na hawakan ng pinto, nagulat siya nang matuklasan na ito ay hindi nakalak. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at ang tanawin sa loob ay nagpatahimik sa mag-ama. Sa likurang upuan, isang lalaki sa isang baluktot na posisyon, hindi karaniwan ang pagkakabaluktot. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng walang buhay at ang isang malalim na pasa ay nakaukit sa kanyang leeg. Ang kanyang mamahaling long-sleeved na puting shirt at itim na slacks ay gusot. Mayroong maraming mga gasgas sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang mga braso na nagpapahiwatig ng isang marahas na pagpupumiglas. Ang amoy ng kamatayan ay nagsimulang umakyat, na humahalo sa mahalumigmig na hangin ng umaga. Ang lahat sa loob ng sasakyan ay magulo. Ang ilang mga personal na gamit ay nakakalat, ngunit ang pitaka at telepono ng biktima ay nandoon pa rin na nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong robbery homicide. Mabilis na dumating ang pulisya, isinara ang eksena. Ang paglitaw ng sasakyan ng kamatayan ay agad na nagdulot ng pagkabigla sa dating payapang probinsya. Ang mga mausisang residente ay nagtipon sa mas malaking bilang at ang mga tsismis at espekulasyon ay nagsimulang kumalat ng mabilis. Siguro nagbabayaran ng utang dahil sa iligal na negosyo. Sino ang magtatapon ng sasakyan at bangkay dito? Sabi ng isang tao. O away ng magkasintahan, mukhang bata pa siya ngunit marahil ay nasangkot sa mga relasyon, singit ng isa pang babae. Ang mga teorya ay patuloy na ginagawa. Ang bawat isa ay may sariling ideya na lumilikha ng isang magulong at kahina-hinalang larawan ng biglaang pagkamatay ng masamang lalaki. Sa umaga ding iyon, isang task force ang binuo na binubuo ng pinakamahusay na mga investigador mula sa pambansang pulisya. Ang pagsusuri sa eksena at bangkay ay isinagawa kaagad. Ang paunang resulta ng forensic examination ay nagpasiya na ang biktima ay namatay dahil sa mechanical asphyxia, partikular dahil sa pagsakal. Ang oras ng kamatayan ay tinatayang 8 hanggang 10 oras bago natagpuan. Mula sa pagkakakilanlan at plaka ng sasakyan, mabilis na kinilala ang biktima. Si Juanito Tuan de la Cruz, 34 taong gulang, ay naninirahan sa isang high-end subdivision sa Makati. Agad na naghiwa-hiwalay ang puwersa ng investigasyon sa maraming direksyon. Isang lumapit sa bahay ng biktima, ang isa pa ay nakipag-ugnayan sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Juan. Ang pagkakakilanlan ng masamang lalaki ay unti-unting lumitaw.
Si Juan ay isang senior IT engineer para sa isang malaking kumpanya ng teknolohiya, isang talentadong eksperto sa programming na may malaking kita. Inilarawan siya ng mga kasamahan bilang isang mabait at matalino ngunit medyo pribadong tao, palaging nagbibigay ng kanyang lahat sa kanyang trabaho at kilala bilang isang mapagmahal sa kanyang asawa. Ang buhay ni Juan ay pangarap ng marami. Isang magarang bahay, isang nakaistilong sasakyan at isang sikat na batang maganda na asawa. Ang kanyang asawang si Maria May Santos, 29 taong gulang, ay isang pamilyar na pangalan sa social media. Nagmamay-ari siya ng isang malaking tindahan ng damit sa Binondo at isang maimpluwensyang beauty blogger na regular na nagpo-post ng mga video, nagbabahagi ng mga tips sa kagandahan, nagtutugma ng mga outfit at umaakyat ng daan-daang libong mga taga-subaybay. Sa kanyang personal na pahina, itinayo ni May ang isang perpektong imahe, isang matagumpay at nakaistilong babae na may perpektong buhay may asawa kasama ang kanyang talentadong asawa. Ang mga pinakahuling post ay mga larawan pa rin ng mga mararangyang biyahe, mga mamahaling regalong ibinigay sa kanya nang walang anumang senyales ng anumang bagay na hindi pangkaraniwan. Kinumpirma din ng mga kapitbahay sa subdivision ng Makati na ang mag-asawa ay nagsasama ng napakahusay at hindi kailanman nakarinig ng anumang pagtatalo. Gayunpaman, nang maitaas ang perpektong kurtina, nagsimulang lumitaw ang mga nakamamatay na kontradiksyon. Nang makipag-ugnayan sa asawa at walang natanggap na tugon, agad na nagpunta ang team ng trabaho sa bahay ng biktima. Natuklasan ng pulisya na ang security camera ay pinakialaman at ang lahat ng data sa panahon ng pinaghihinalaang pagpatay ay nabura. Isang malinaw na kilos na naglalayong itago ang krimen. Ito ay isang senyales na nagpapahiwatig na ang salarin ay dapat na pamilyar sa bahay o mismong nakatira dito. Ang pinakamahalagang pahiwatig ay mula sa cellphone ni Juan. Nabawi ng forensic team ang isang text message na ipinadala niya sa kanyang malapit na kaibigan noong nakaraang hapon. Kakababa ko lang sa eroplano, pauwi na ako. Surpresahin ko ang asawa ko sa kanyang birthday. Lumalabas na si Juan ay nasa isang mahabang business trip sa Guangzhou, China at nakatakdang umuwi sa loob ng ilang araw. Ngunit dahil mahal niya ang kanyang asawa, lihim niyang binago ang kanyang tiket at lumipad ng mas maaga kaysa sa inaasahan upang ipagdiwang ang kaarawan ni May. Sa pagsunod sa itineraryo ng flight, kinumpirma ng pulisya na bumaba si Juan sa Ninoy Aquino International Airport huli noong nakaraang hapon. Ipinakita rin ng chain data mula sa provider ng network na ang signal ng cellphone ni Juan ay lumipat mula sa airport diretsyo sa kanyang tahanan sa Makati. At ang huling signal ay naitala dito bago ganap na mawala. Malinaw na umuwi na si Juan at ang bahay na dapat ang pinakaligtas na lugar ay naging unang eksena ng krimen. Habang abala ang task force sa isa pang mundo, ilang kilometro lamang ang layo, ang kapaligiran ay puno ng nakakatakot na kapayapaan. Sa tindahan ng damit sa Binondo, halos mapunta sa isang dead end ang mga investigador. Ang mga empleyado ni May nang ipatawag ay nagulat nang malaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang amo. Iginiit nila na ang relasyon ng kanilang mga amo ay napakasaya at walang anumang mga bitak. Tungkol sa dayuhang empleyado na si David Samuel, alam lang nila na pinagkakatiwalaan siya ng babaeng amo. Maliban doon, walang kahina-hinala. Ang lahat ng mga pahayag ay walang halaga. Walang nakakaalam tungkol sa makasalanang relasyon na tahimik na nagaganap sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ang lahat ng mga bakas ay tila nabura ng perpekto. Ngunit ang katotohanan ay nagtatago sa isang marangyang silid ng isang hotel malapit sa Naiya. Doon, walang gulat, walang takot na mabunyag, sina May Santos at David Samuel pagkatapos na magkasala ng isang mortal na kasalanan, itapon ng katawan ng kanilang asawa, hindi sila tumakas sa gulat. Sa halip, hinarap nila ang kanilang mga kasalanan ng may labis na pagiging normal sa silid ng hotel. Ang mahinang musika ay nagmumula sa isang Bluetooth speaker. Sa kama, ang mga katawan ni May at David ay nagkakagulo, pawis at pagnanasa ay naghahalo.
Kagagaling lamang nila sa isang maalab na pagtatalik, hindi upang maibsan ang stress kundi bilang isang paraan upang tiyakin ang kanilang mga sarili upang ipagdiwang ang paparating na kalayaan. Nagpahinga si May sa braso ng kanyang kasintahan, ang kanyang mga daliri ay dumadagundong sa mga peklat sa dibdib nito. Ang kanyang mukha ay walang pagsisisi, tanging ang pagod na kasiyahan. Anong oras na? Bulong ni May. Kinuha ni David ang kanyang cellphone. Malapit na ang tanghali. Higit sa 10 oras ka pa, magpahinga ka. Sa mesa sa tabi ng kama, 2 pasaporte na may mga Korean visa at isang pares na mga tiket sa eroplano para sa flight sa hating gabi ang maayos na nakaayos. Ang lahat ay maingat na binalak. Sa isip ni May ngayon ay hindi ang imahe ng kanyang asawang namatay sa kamay ng kanyang kalaguyo, kundi ang paningin ng isang bagong buhay sa isang malayong bansa kasama ang batang lalaking ito. Naniniwala sila na nagsagawa sila ng isang perpektong plano. Binura ang lahat ng mga bakas at ang pinto sa kalayaan ay malawak na nakabukas sa harap ng kanilang mga mata. Ang kanilang kalmado ay hindi lamang isang takip. Ito ang likas na katangian ng kalupitan ng isang pusong ganap na naging bato. Sa forensic technical room, ang kapaligiran, na kasing higpit ng kwerdas, sa wakas ay nasira sa isang mahinang sigaw. Nakuha na. Kahit na nabura ang hard drive ng camera sa subdivision ng Makati, hindi inaasahan ni May na ang high-end security system na ito ay may mekanismo para automatikong i-back up ang data sa isang cloud storage service. At mula rito, ang buong nakakakilabot na katotohanan ng nakaraang gabi ay muling nilikha ng walang isang segundo. Ipinakita ng nakakapanindig balahibong pelikula ang pag-uwi ni Juan, ang kanyang mukha ay nagliliwanag na may hawak na palumpon ng mga bulaklak. At pagkatapos ay ang tanawin ng kanyang pagkabigla at paghihirap nang makita ang kanyang asawa at ang kanyang kasintahan na nagkakagulo sa kusina. Ang desperadong pag-atake gamit ang golf club at pagkatapos ay madaling mapigilan at sakalin ni David si Juan hanggang sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang nakakatakot na katawan. Naitala rin ng video ang bawat tanawin ng 2 mamamatay tao na naglilinis ng eksena. Isang tahimik na mukha bago dinala ni David ang bangkay ni Juan sa isang puting Toyota Vios. Ang ebidensya ay malinaw na. Isang perpektong senaryo ng pagpatay at pagtatapon na may masusing detalye. Agad na inisyu ang isang pambansang warrant of arrest laban kina May Santos at David Samuel. Ang mga larawan at impormasyon ng 2 suspek ay ipinadala sa lahat ng mga border crossing, istasyon ng bus, istasyon ng tren, at lalo na sa mga airport. Ang isang task force ay agad na nagsuri ng listahan ng pasahero sa lahat ng mga internasyonal na flight na malapit nang umalis. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, lumitaw ang pangalang May Santos at David Samuel sa screen. Nakapag-book na sila ng mga ticket sa flight number KE684 ng Korean Air na paalis patungong Seoul, South Korea sa 11:30 p.m. Maikli na ang oras. Agad na nakipag-ugnayan ang task force sa Elite Criminal Police Force ng distrito ng Pasay ang lokasyon ng NAIA. Isang full-speed scan ang ipinatupad. Daan-daang mga plainclothes detective, teknolohiyang driver at delivery personnel ang kumalat sa lahat ng kalsada, hotel at lodge sa paligid ng airport. Ang kanilang pinakamalaking bentahe ay ang hitsura ni David. Isang lalaking itim na matangkad, maskulado, kasama ang isang maganda at nakaistilong babaeng Pilipino. Isang kapansine-pansing pares. Pagkatapos lamang ng higit sa 1 oras na pagpapaliit, isang detective na nagpapanggap na driver ng motorsiklo ang nakakuha ng impormasyon. Ipinakita niya ang larawan ni David sa isang receptionist ng Grand Hotel, isang malaking hotel na matatagpuan sa kalsada ng Andrews Avenue. Agad na nakilala siya ng receptionist. Ang 2 bisita na ito ay kaka-check-in lang ngayong umaga. Nasa silid 502 sila. Pagdating ng 5 p.m., dose-dose ng mga espesyal na puwersa at kriminal na pulis ang lihim na pumalibot sa Grand Hotel. Ang lahat ng mga pasukan at labasan ay mahigpit na nakakulong.
Isang criminal police team na nakasuot ng plain clothes ang tahimik na lumapit sa ikalimang palapag. Room 502, kinumpirma ang target sa loob. Inisyu ang utos. Bang! Sinira ng isang malakas na puwersa ang pinto ng silid 502. Sa loob, si May at David ay nakahiga sa kama at nanonood ng TV, magulo ang mga damit. Agad na tumigas ang eksena sa kanilang dalawa sa isang sandali. Sumigaw ng malakas si May, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Si David, na may likas na instinct, ay bumangon at sumubok na lumaban, ngunit bago pa siya nakagawa ng anuman, sinunggaban siya ng 3 matatangkad na detective at ibinagsak siya. Isang tunog ang umalingaw-ngaw, ang malamig na bakal na handcuffs ay kinulong ang kamay ng malaking kalaguyo. Ang panaginip na makatakas sa Timog Korea. Isang bagong buhay ang natapos na, maging sa paglubog ng araw. Sa interrogation room ng istasyon ng pulisya, ang kapaligiran ay masikip at nakakapasakal. Nakaupo sa tapat ng imbestigador si May Santos. Ang balat kayo ng isang nakaistilong beauty blogger, isang matagumpay na babaeng negosyante ay ganap na bumagsak. Wala na ang mga branded na damit, wala na ang perpektong make-up, isang babae na lamang na may maputlang mukha, madilim na bilog sa ilalim ng mga mata, at isang walang laman na tingin. Sa harap ng kanyang handcuffs ay isang malupit na katotohanan na bumabalik sa kanya mula sa maluwalhating ilusyon hanggang sa makasalanang katotohanan. Sa una, tahimik si May. Mariing nakatikom ang kanyang mga labi na sinusubukang kumapit sa kanyang huling pagmamalaki. Ngunit nang ilagay ng imbestigador ang tablet sa mesa sa kanyang harapan, binuksan ang video na nakuha mula sa cloud, ang lahat ng pagtutol kay May ay nawasak. Ang imahe ng kanyang asawang sinakal ng kanyang kalaguyo mismo sa harap ng kanyang mga mata ay isang suntok sa puso na sinira ang pader ng katahimikan. Iniyuko ni May ang kanyang ulo sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginig at pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay nawala sa mga hikbi. Lahat ng to ay kasalanan ko. Ang pagtatapat ni May ay muling nilikha ang buong trahedya na nagsisimula sa isang hapon sa isang cafe sa Makati mahigit 4 na buwan ang nakalipas. Una kong nakilala si David. Nakaupo siya mag-isa sa isang sulok. May isang bagay na nawawala sa kanyang mga mata. Napansin ko siya hindi dahil gwapo siya, ngunit dahil sa kanyang katawan. Isang perpektong katawan para sa koleksyon ng damit panlalaki na gustong i-develop ng shop ko. Lumapit ako para magpakilala, magtanong, at natuklasan kong kararating lang niya sa Pilipinas at nagkakaproblema siya sa paghahanap ng trabaho. Isang ideya ang sumulpot sa isip ko noon. Parehong may modelo at pwede kong hilingin sa kanya na maging driver ng asawa ko dahil may lisensya siya. Isang perpektong kombinasyon. Ikinuwento ni May na ang kanyang buhay ay puno ng materyal ngunit walang laman. Ang kanyang asawang si Juan ay isang kamangha-manghang lalaki. Isang henyo sa kanyang trabaho ngunit iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman buong pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Si Juan ay wala. Ang mga business trip na tumatagal ng ilang linggo o kahit na buwan. Malaki ang subdivision at ako lang mag-isa. Hindi niya ako binibitin sa pera, hindi sa mga regalo, pero ang presensya ng isang lalaki, ang maalab na pangangalaga ay halos wala. Parang isa akong mamahaling gamit na nakaimbak ng mabuti sa isang cabinet ng salamin. Sa paglipas ng panahon, ang pag-iisa ay naging pananabik. Isang likas na pananabik para sa isang babae. Pananabik na mapansin, mayakap, damhin ang buhay ng isang lalaki sa tabi. Perpektong lumitaw si David at pinunan ang kawalan na yon. Si David ay iba kay Juan. Hindi siya nagsasalita ng kaunti, ngunit ang kanyang katawan ay palaging sumisilakbo ng isang ligaw na enerhiya. Nang siya ay nagmomodelo, nang siya ay nagmamaneho, palagi kong nararamdaman ang lakas na iyon. Ang pagiging malapit sa bawat isa araw-araw ay parang apoy na malapit sa dayami pagkatapos ay mangyayari kung ano ang kailangang mangyari. Ang unang pagkakataon ay sa imbakan ng tindahan pagkatapos ng oras ng pagtatrabaho.
Isa itong makasalanang pakiramdam ngunit kaakit-akit din, isang kasiyahan na matagal ko nang hindi nakuha. Ang makasalanang relasyon na iyon ay naging isang nakakahumaling na sangkap. Ito ay nagpaginhawa sa akin, nagnanasa. Dito, nanginig si May nang ikwento ang nakamamatay na gabi. Kaarawan ko iyon. Akala ko nasa Guangzhou pa si Juan. Pumunta si David sa bahay. Uminom kami ng kaunting alak. Nasa kusina kami nang biglang umuwi si Juan. Ang tingin niya noon ay hindi ko malilimutan. Ito ay pagkabigla, sakit, pagkabigo at matinding galit. Bumagsak sa sahig ang palumpo ng bulaklak sa kanyang kamay. Hindi siya nagsalita ng isang salita. Tahimik lang siyang pumunta sa sulok ng silid. Kinuha ang golf club na pinakagusto niya. Sumugod siya at inatake kaming pareho na parang nasugatan na hayop. Sumigaw siya. Tinatawag akong isang taksil. Ngunit paano niya pinigilan ang kapangyarihan ni David? Ilang paggalaw lang ang kailangan ni David para pigilan siya. Sumigaw ako kay David na huminto ngunit sa gulat. Sa gitna ng paghila, sinakal ni David ang leeg ni Juan. Nakita kong nanliliit ang mukha niya. Nanlalaki ang mga mata at pagkatapos ay lumambot siya. Matapos mamatay si Juan, pareho kaming nataranta. Ngunit alam kong kung matutuklasan, tapos na ang lahat. Ako ang nagpakalma kay David, sinasabi sa kanya na huminahon. Ako ang nagplano ng lahat. Nagmadali kaming naglinis. Naalala ko ang sistema ng camera at sinabihan si David na burahin ang lahat ng data. Hindi ko akalain na may cloud backup ito. Pagkatapos ay dinala ni David ang bangkay ni Juan sa sasakyan. Kinuha ko ang aking motorsiklo at sumunod para matiyak na walang sumusunod at para makabalik ako. Nagmaneho kami patungong Cavite at naghanap ng isang tahimik na bahagi ng ilog at iniwan ang sasakyan doon kasama ang kanyang katawan. Isang tanong ng imbestigador ang nagpababa kay May. Ano ang ginawa ninyong dalawa pagkatapos mamatay si Juan? Matagal na tahimik si May bago siya sumagot ng paos. Nagtalik kami. Ang mabangis na pagtatapat na ito ay nagdulot ng lamig sa interrogation room. Hindi ko alam pa. Takot na takot ako noon. Ganon din si David. Ginawa namin ito bilang paraan para kumapit sa isa't isa. Upang kumpirmahin na buhay pa kami upang tiyakin ang aming mga sarili. Alam kong hindi iyon katanggap-tanggap. Pagkatapos nito, ginamit ni May ang kanyang cellphone upang mag-book ng mga flight tickets sa South Korea kung saan naisip niya na makakapagsimula silang muli, burahin ang makasalanang nakaraan. Sa paglilitis sa publiko, daan-daang tao ang dumalo. Ang lahat ng ebidensya mula sa video sa cloud hanggang sa patotoo ni na May at David na sa simula ay nagtatatwa sa krimen ngunit napilitang tanggapin ang krimen sa harap ng hindi mapabubulaanan na ebidensya ay nagbunyag ng nakakakilabot na krimen ng magkasintahan. Nakatayo sa harap ng hukuman, si May Santos ay hindi na umiiyak, mayroong pagbibitiw lamang na nakakapagpalamig. Si David Samuel, ang malaking kalaguyo, ay yumuko nang hindi tumitingin sa sinuman. Ang konseho ng mga hukom, pagkatapos isaalang-alang ang lahat ng mga pangyayari ng kaso, ay nagpasiya na ito ay isang organisadong kaso ng pagpatay. Ang pag-uugali ng akusado ay partikular na seryoso na nag-aalis ng buhay ng iba sa isang brutal na paraan, maingat na nagpaplano upang itago ang krimen na nagdudulot ng galit sa publiko at kinakailangang magkaroon ng pinakamabigat na hatol upang pigilan ito. Iginawad ng korte ang sentensiya. Kamatayan kay David Samuel para sa krimeng pagpatay, habang buhay na pagkabilanggo kay May Santos para sa krimeng pagpatay bilang isang kasabwat. Umalingaw-ngaw ang martilyo ng presiding officer na nagtapos sa isang makasalanang pag-iibigan at isang maling buhay. Nagsara ang kaso, ngunit ang sakit at malupit na mga aral na iniwan nito ay mananatili magpakailanman. Taus-puso kaming nagpapasalamat sa iyo sa pagsunod sa kwento. Muli, ang kaso ay isang malakas,
na nakakagising na panawagan tungkol sa pagiging marupok ng mga relasyon at ang mga malawakang kahihinatnan ng pagtataksil. Sa likod ng nakasisilaw na mga larawan, ang mga perpektong buhay na ipininta sa social media ay maaaring maging mga nakatagong sulok, mga trahedya na walang inaasahan. Ang katapatan ay ang pangunahing pundasyon ng kaligayahan ng pamilya. At anumang kasinungalingan, gaano man ito kahusay, ay magbabayad sa huli ng napakamahal na presyo.